Dahil wala tayong gata, gagamit tayo ng mga gata galing sa fresh gata. Wala tayo nun at ang meron natin ay dito sa bago to para ano to good ng fresh gata. Bago to, kalaban to ng o karibal to ng Coco Mama. So, dito tayo. Itong gagamitin natin, gagawa tayo ng latek. So, meron ako nito 3. Madali lang siyang buksan. At, parang mas pure gata siya. First time ko makakagamit nito. Bagong brand to Good Nam Fresh Gata. Coconut milk. So, mabilis lang siya kahit wala kang gunting. Ayan yun pala. So, pupunitin mo lang siya. Baliktad pala yung pagpunit ko. Ang dami pala. Ang isa nito ay nasa 35 pesos. So, ito ay nasa 115. Kung bimili kami 50 gata. Kailangan kasi ng bunso ko bukas ng ng panghilot. So, ang hinahanap namin ay virgin coconut oil sana sa Save More. Kaso, ang meron doon ay 1 litro. Ang dami-dami naman nun. Kaya sabi ko, maggagawa na lang ako ng gata. Or, gagawa na lang ako ng langis, sabi ko. So, ang gagawin naman natin dito sa latik, dahil merong latik, makakapagbiko ako nito. Sakto, meron akong malagkit. Makakapagbiko ako ng wala sa oras. So, eto na nga at magluluto tayo ng biko. Nakapagbiko ko nang wala sa oras. Kasi nga ang kailangan niya lang ay gata, ay yung langis. So, sayang naman yung latik kung hindi natin mapapakinabangan. Kaya ang gagawin ko ay magluluto ako ng biko. Sino may gusto ng biko? Taas ang paa. Gusto pa yung chinelas. Ang basura Mabilis kami. So, ito, tingnan kumukulo na siya. Hayaan nyo lang yung kumulo. Kasi kailangan natin siyang tustahin. Ang kakailanganin lang natin dyan ay papaglangisin natin. Tapos, yung latik, dyan natin makukuha. At yung latik dyan ay masasayang. Kaya ang gagawin natin, ang gagawin ko pala, ay gagawa ako ng biko. Yan, diretso na tayo sa biko para hindi siya masayang.
So, dito ay nagpapakulo na ako ng kanin na malagkit habang ako ay nagawa ng latik. So, ganito lang din ang gagawin nyo kung gusto nyong gumawa ng langis mula sa, sa nyog. Ganyan lang po yung process niyan. Hindi mo kung ano asukal. 1/4 na asukal. Opo. Sa paggagawa ng latik, mga ate at kuya, ay kailangan hindi nyo siya ukayin ng ukayin or haluin ng haluin. Kasi, kapag hinalo nyo siya, yung latik nyo magiging durog-durog. Kapag gusto nyo yung latik nyo is buo-buo na malalaki, hayaan nyo lang siyang kumulo ng kumulo. Hindi naman yan masusunog, basta one at a time lang yung kanyang paghalo or paminsan-minsan lang. Hindi yun lagi yung hinahalo kasi magiging giniling po yung latik niyo. Ay, kalabaw. Patayin mo yung ventilador mo dyan, ano? Buksan mo yung bintana. Yun, kuwalit ko. Yan o. Kailangan mo lang siyang one at a time lang. Tapos yung halo niya, hindi mo kailangan na haluin na mabilis. Dahan-dahan lang. Kasi, tingnan nyo o, namumuo na yan. So, next naman yan ay masusunog na siya. So, kailangan lang parang, ano nyo lang ilalim para hindi siya dumikit. Pero hindi nyo siya kailangan na halong-halo. Yan. Mas maganda magluto nito sa non-stick. Yung non-stick na kawali. Titingnan natin kung maganda ba o effective ba yung pag dito ka naglagay o nagluto pala. Makakapagluto tuloy ako nang wala sa oras ng malagkit, diba? Ng ano pala, ng kakang gata. Ano ba yan? Ng biko pala. Hello sa aking 2,000 viewers! Kumusta kayo? Salamat sa pagtambay at pagsilip. Ngayon ay gumagawa ako ng latik. Dahil kailangan ng anak ko bukas daw. Ang sabi niya nga, Mama, kailangan ko ng gata. Sabi ko, anuhin? Kaya dapat pala tatanungin nyo yung mga anak nyo kung saan gagamitin. Kasi pag sila lang, alam mo yung pag sinabing gata, langis na galing sa nyog, ang alam nila is gata. Hindi nila alam yung nagagawang langis mula dun sa gata. Nung sinabi ko, saan gagamitin? Sabi, panghihilot nga daw. So, alam mo ng panghilot yung gata. Kaya kailangan nila ay langis. Di po ba? Kaya dapat nililinaw din natin at tinatanong yung ating mga anak para hindi sila magkakamali kapag kinailangan sa school, di ba? So, kung hindi ko pala tinanong, di ba pag sinabi, kailangan namin ng ganito. O, di pag sinabi, sige, bili tayo, tas di mo nilinaw, hindi mo tinanong, ay, nako, pares kayo mapapahiya. Kaya dapat nililinaw. Patatanong mo kung ano dadalahin. I-confirm mo, anak, baka gata talaga. Tanong mo sa mga klase mo, langis? Oh, sure ka? Ba't sabi mo kahapon gata? Gata dadalhin mo? Ano ba talaga gawin? Oh, yun nga yun. Tama. Tama yung ginagawang ganito, langis. Langis. Langis pala.
So, ayan, gagawa ko tuloy ng biko. Bigla ang paggawa ng biko. Buti na lang may stock pala akong malagkit. Kasi ang kailangan lang ng anak ko ay yung, ano ba to? Yung langis lang. So, sayang naman kung hindi natin gagawing biko, diba? Ang nagpapasarap sa biko yung latik. Sayang naman kung itatapon lang natin yung latik, diba? Kaya, gagawa na tayo ng biko. Buti na lang may stock tayo. So, pwede ng pang-almusal, pang-merienda. Sakto pang-merienda ngayon. Ayan, thank you sa mga natambay. Diyan lang po kayo at dapat pala, kung kanina naisip ko na gagawa ako ng langis. Hindi sana, dumaan ako sa palengke para bumili ng ng panutsa. Kasi mas masarap kapag panutsa yung ginamit. Bakit binanagan? Wala, ba't binanagan na to? Ay, paminsan-minsan lang po natin hahaluin para hindi siya dumikit. Pag ganyan nagsisimula na yung magbuo-buo, hayaan na natin yan para maganda yung ating latik. Dapat mo dyan para hindi ka magkamali. O, diba? Ang lalaki ng, niya, ng buo-buo niya. I-script lang natin sa gilid para, para malutos. Para mas maganda to kaysa sa isang brand. Bagong brand lang yun eh. Diba? Yan lang yung pagluto ng script lang natin siya para hindi siya dumikit. Sakto to kapag ka nalatik na siya ay paluto naman yung sinaing ko na malagkit. O diba makakakain na kagad tayo ng biko. Uy, namiss ko rin yung biko. Kailan ba ako last na nakakain ng biko? Ay, nung May. Kailan ba? May ba? Nung gumawa si Pastora Bless ng ng biko. Yun. Masarap yung biko niya kasi yung parang may yung may itim yung kanin. Pula ba yung pula? Yun, pula. Yun ang masarap gawing biko eh, yung ganung bigas. Wala akong matsyempo ng ganung para mas maganda to kaysa sa isang brand. Parang mas siya, mas creamy. Natry nyo na rin ba? Natry nyo na ba yung ganung ginawa kong ganung gata? Anong brand ba yun? Fresh Mom. Ay, ang dami kong sabaw. Ang daming sabaw ng aking Sayang kung kailan ako na nakaraan meron akong langka eh. Alam mo masarap yung biko na may langka. Masarap yun.
Dami ko namang hindi naalala. Wala kasi sa isip ko na gagawa ko ngayon ng biko. Pwede ko rin to lagyan na ng nata de coco. Masarap din po yun. O kaya yung fresh buko. Masarap rin po yun lagyan yung biko nyo ng ganun. Nawala sa isip ko. Kasi ang alam ko lang gagawin ko ay gagawa nga ako ng langis. Tapos pag uwi ko dito sa bahay, nang maisip ko na nagagawa ko ng langis, sayang yun latik. Diba? Kaya naisip ko na gagawa na lang ako ng biko. Buti na lang, meron akong malagkit na stock. So, yun o. Maganda kapag ka non-stick ang gagamitin nyo kasi hindi siya nadikit. Ayan. Unti na lang yan. Pag natutong na yan, ayun o. Kapag natutong na yan, kapag nangitim na, o parang nasusunog na siya, magsisimula na yan siya maglangis. Silipin ko yung aking kanin. Malata. Okay lang yan. Ayoko pa man din ng yung biko na malata. Kaso napalata yung sinaing ko. Ay, ang bango na. So, ang bango niya na. May nagsisimula na siyang masunog, oh. Ayan, ang sinasabi ko. Kapag nagsimula na siyang mag-brown, ayun na yan, malapit na siya. Kaya, paanin natin yung gitna. Yan, oh. Parang mas maganda nga akong gawin. Yan, wait natin. Konti na lang. Salamat sa mga tumatambay. Madam, Kalakwatsera, shout out sa'yo. Pumuputok-putok na siya. Ibig sabihin ay unti-unti na siyang naluluto. So, ganyan lang ang ating halo. Hindi natin siya haluin na parang inukay-ukay ba natin. One at a time lang ang ating paghalo. At sa gilid ang ating hahaluin.
Tagal gumawa ng latik. Kala nyo ba? Tsaga-tsaga lang talaga. Ayan. Susunog na siya. So, kailangan natin ay kuskusin. Kasi ayan. Ayun yung lapik. Nagsisimula na siyang masunog. Parang ang tagal niyang pumatas. Ang tagal niyang maging langis. Yung mga fresh, ano dyan, mga grade 7 ng anak, baka pinapadala yung mga anak nyo din ng langis or coconut oil. Baka nakalimutang magsabi sa inyo, tanungin nyo po yung anak nyo. Kasi kailangan daw nila to bukas. Parang hindi siya naglalangis. Or naiinip lang ako. Ang tagal niya. Amoy latik na siya, pero wala pa siyang langis. Eh, ang kailangan ko ay langis. Mas maganda pa rin gawin talaga yung ano, yung galing sa nyog, yung purong gata. Ganun talaga yung mas magandang gawin latik. Unlike sa mga ano, kasi eto, first time ko tong gumawa ng ganitong latik na gawa sa mga ano, sa mga ninasapak na ano, sa Tetra Pak. Lalagyan ko to ng ano eh, ng virgin coconut oil eh, ay ng ano, vegetable oil eh. Ang tagal niyang kumatas. Amoy latik na siya, pero wala pa rin siyang oil. How come? Ang kailangan ko'y oil. Parang madudurog lang siya, hindi siya maglalangis. Ba't pala bumili na lang ako sa palengke ng gata? Oh no! Antayin pa natin. Baka gumana naman. Hindi pala to ano, parang hindi siya, hindi ko alam kung advisable ba siyang gawing latik or hindi siya pwede panlatik. Hindi ko alam. Kung naiinip lang talaga ako. Ayun, naglalangis na siya. Inipin lang kasi ako eh. Hindi ako nagtatrust the process eh. Pero ang onte, hindi ako sa kanya. Halu-haluin ko na nga siya. Kasi madudurog ko eh. Gusto ko sanang lapit. Yung yung buo-buo ba? Yan, pumangit tuloy siya. Opo. Okay.
Tatanungin kayo kung paano nangyari yung langis. Papakuluin lang yun ng papakuluin. Tapos aantayin hanggang masunog. Hanggang lang lumabas yung ano, yung gata. Ay, yung langis. Haluin lang kamo ng haluin. Tulad yun sa akin, tunog na. Tunog na, wala pa rin yung langis. Sabi ko kanina, wag haluin ng haluin, no? Baliktad, haluin mo pala ng haluin. Chat mo si Papa, anak, sabi mo naka-live ako. Sinat mo na si Papa. Naiinip talaga ako sa kanya, maging lapit siya. Sabi mo naka-live si Mama. So, yung aking biko ay malata. So, ang onti ng kanyang hindi ako satisfied. Paano mapapanghilot yan ganyan? 'Di ba? Paano ipapanghilot yan? Ganyan lang siya. Oh. Paano ipapanghilot yan? Walang katas. Hindi siya advisable pala maging maglatik. Hindi siya pwede panlatik. Yung brand na yun. Kasi look, amoy latik na siya, wala pa siyang katas. Ay, nako. Ano ba to? Konti pa. Sige, susunugin pa natin, baka sakali kumatas. Mabango ba? Mabango talaga pag nagawan latik, anak. Kaso ay walang oil. Walang oil siya. Nasunog lang siya. Sige po. Manghingi ka na lang kaya ng langis sa klase mo. Marami ba siyang nakagawang langis? Sabihin mo, damihan niya na lang. Hatian ka na lang. Ha? Ang unti eh. Parang pampahid lang. Tatry ko pang gumawa. Wait lang. Yung gata po. Yung gata? Papakuluan. Kaya nga. Ito na nga yun. Ganyan na nga yun. Oh. Meron naman siya. Kaso nga ang onte. Sige, konti pa. Konting katas pa. Ayan o, meron naman siya. Kaso, konti lang. Sige, kumatas ka pa. Magpakitang gilas ka pa. Kahit madurog-durog ka. Ang konti ng gataan niya. Oh. Durog-durog na siya. Wala pa yung Saan mo ito lalagay? Sa spray bottle. Ba't kayo? Magte-therapy kayo? Maghihilot? Dito oh. Spray bottle. Nasa yung spray bottle mo? Hanap po. O, hanap ka na.
Ang onti nun latik. Ang onti pala ng ano, ng gata. Ano ba yan? Ang onti ng oil. Ano ba yan siya? Ganito ba talaga tong ano brand na to? Dapat pala kung dumiretso na ako sa palengke. Yan po. Sige, pag mamantik, pag-aanin ko pa to. Pag nagagawa ko dati ng chocolate moron, pag nagagawa ko ng latik, halagang 100 lang. Ang dami ng ano, gata. Kasi kahit 50 pesos lang na ano, nagata, ang dami na. Dapat pala. Doon na lang ako nag-ano. So, ayan. Okay na siguro yan. Kakatasin ko na siya. Bili mo pa akong isang Coco Mama, anak. Lalagay ko sa biko. Titingnan ko kung may makakatas ako dito sa ano. Bili mo kung Coco Mama, anak. Gagawa ko dito. Kay Ate Anne. So, ito okay na itong ganito. Ayan. Kahit kaunti lang naman, anak, di ba? Kasi kapag ka nasunog yan, mapait na. So, okay na siguro yan. Diba, nadurog-durog siya. So, hahanguin ko na yan. Okay na siguro yan. Kasi, iba ng lasa nun. Meron naman siguro oil yan. So, okay na yan. Meron. Okay, no? Ayan yung langis niya. Ay, marami rin pala. Naka-absorb lang siya. Nahulog na. Meron na. Tingnan mo. Ayun, no? Ayun, no? Diba? So, sasalain ko lang yun, guys. Sinasala ko lang yung akin yung Coco Mama. Sinasala ko lang siya dito. Ayan. Sinasala ko lang siya. At meron rin naman ako nakuhang katas. Kala ko hindi ako makakuha ng katas eh. Meron rin palang katas. At yun. Iniisip ko sana ay meron din ako nakuhang katas oh. So pwede na yan. At least meron siyang dala bukas. At tapos, eto namang dito, ako ay magpapakulo ng gata ulit. Para mas maganda tong brand na to. Unlike dun sa isa. Tapos, lalagyan ko ng asin at asukal. Lalagyan ko ng asukal. At ayan naman ay aking lulutuin.
din kung pang merienda namin. Nung nagluluto ako nito, nilalagyan ko siya ng gatas. Nung paninda ko yung biko. Mas masarap siya kasi kapag may gatas. So yan, lulutuin lang natin at ihahalo ko na yung isang latik. Okay na to anak, no? Yung langis mo. Okay na yan. At least meron ka na. Lalagay ko dito yung isang kalahati ng latik. Tapos yung isa ipantataping ko naman. Uy, sarap. Sobrang tamis ata nito. Parang mas maganda tong brand na isa kaysa dun sa unang ginamit ko. So, ayan, kumukulo na siya at ilalagay ko naman yung aking sinaing na malagkit. Bala ko sanang lugawin tong malagkit o kaya champorado eh. Kaya pala hindi ko siya naluluto kasi pandito pala siya sa biko. Diba? Kala ko malata yung sinaing kong malagkit. Sakto lang pala. So, ayan siya guys. Start na ng halo-halo. Unti lang tong ginawa ko kasi pang ano lang, pang merienda. Nang ko lang yung apoy. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa maibsan siya. Yung mga magiging bisita ko yan, makakatikim nito. Dati ginagawa ko itong ani ube. Lalagyan ko siya ng condensed na ube. Yung Jersey ube. So, diba, para siyang ginatang tutong. Tutong. So, yan, oh. Kalame. Ang gusto ko nito, yung matututungan siya. Yung sobrang, yung tutong niya, ang sarap nito, guys. Yan. Oh. Sarap. Ay. Sarap. Ayoko ng bikong malata. Sarap.
Para pag uwi ng mga anak ko may merienda sila. Konti na lang. Konti na lang at uy, rasa man. Sarap. Mabubusog na ako kakatikim.
So, para na siyang dough. Pwede na to. Okay na to. Kapag ganito na yung kanyang texture, yung parang dough na siya, pwede na yan. So, yun na. Patayin na natin ang apoy. At meron ako ditong lalagyan na nilagyan ko ng langis. So, isasali natin siya dito sa ating lagayan. Diba, ang onti lang nagawa ko kasi onti lang talaga. Inano ko lang yung latik na hindi siya masayang ba. Kaya onti lang yung aking ginawa. Sakto lang pang merienda ng mga bata. So, ayan. Ito ng ating ating biko. Ayan, oh. Ayan ang biko. Oh. Gusto mo ba? So, dadalhin ko kayo dito sa aking biko. Ayan na siya. Ayan. At, ito yung latik. Ayan. O, lalagyan natin siya. Kakamayin ko na nga kasi piniga ko siya eh. Ayan, o. Diba? Naglangis naman siya. Kaso, sobrang pino ng latik niya. Kaya diba sabi ko sa inyo, huwag niyo hahaluin kasi yung latik niya ay nagiging pino kapag hinahalo. Pagka hindi mo naman siya hinalo, magtututong yun. So, ito ni ating biko at ito yung gantong gusto kong texture na biko. Yung matigas, ayoko yung malata. So, ayan ang aking biko na pang merienda. Nakapagluto tuloy tayo. So, yun lang for today's video. Sana inyong nagustuhan at naibigan. Bye! Kain na tayo.